Mag-aalas 7. Yun lang ako nag-vlog. Sobrang busy ko. Sa sobrang busy ng buhay ni Robby. As mama, as housewife, and as a working mama. Labas tayo. Puntahan natin yung bin. Wholesale bin ni Marsky. Magbaka sakali tayo. Baka mayroon na tayong harbat doon. Babalik na lang si Marsky. Wala tayong naharbat. Kaya magbaka sakali ako today. Iniwan ko muna yung ginagawa ko. Well, yung ginagawa ko doon ay nagluluto ako ng food ni Mister. Nakapagluto na ako ng pero namusi or mashed potato. Yung marinated na pork na lang yung kailangan kong lutuin later. At the same time, but before ko gawin yon, patulugin ko muna ang Lumi. Kakatapos lang din niya kumain, yung ginawa ko kanina. Pinapakain ko siya habang nanonood siya ng Miss Rachel at nagluluto ako at the same time. Kailangan subuan ko kaya para masigurado ko na matapos yung pagkain niya at marami siyang makain. Kasi mga made, hindi na naman po siya kumain doon sa daycare. 3 weeks na siya bukas. Laging patikim-tikim lang daw yung ginagawa niya. Pero alam ko, darating yung araw na masasanay din siya sa finished food. Kaya hanggang alas 3 lang ako ngayong araw na to sa work. At pinilit ko talaga na pick upin siya ng early. Alas 4 ko siya nasundo. Kasi hanggang alas 3 nga lang ako sa work. And then, pinag-snack ko agad siya. Pinadede, tas pinakain. Kay kawawa ang ating lumibo. Grabe talaga ay. Ay, sakit sa puso. Pag hindi ka makain ng lumi. Sa tulog wala akong problema. Kasi matutulog po talaga yun. Usually, pag gumigising siya ng alas 6, dapat alas 9 or alas 10 po, nap time niya na. Pero, hindi siya makakapag-nap time doon ng mga ganong oras. It's because yung lunch time po nila ay 10:30. Yes, 10:30. Maaga po yung lunch time nila dito. Kasi mga alas 12 yan yung nap time nila. 'Di ba? Yung sa atin alas 12 yun yung tulog, yung kainan natin eh, pero hindi dito. Iba dito. So wala talaga akong problema sa tulog ni Lumi. Kaya babagsak talaga yan siya sa sobrang pagod at antok. Sa pagkain lang po talaga. Si Mr. galing din po siya ng work today. And then yung sa work ko po ngayon ay nakapaglinis tayo, nakapag-change beddings tayo ng 20 rooms yung nabidingan natin mga maday. At hindi na tayo kailangan maglinis sa iba kasi natapos din yung mga gawain nila. So at exactly 3 PM natapos na yung change beddings ko. Tinulungan na nga lang yung aking kapartner sa paglilinis kaya medyo na pag-iwanan siya kasi ang bilis ko mag-beddings eh. So yun, nakaalis tayo ng alas 3 dun sa work. Si Mr. din, kakarating niya lang sa work. Paalam ako sa kanya na puntahan ko nga muna si Wholesale Bin. At pumayag naman siya. Huwag ka munang tumawid robot ha. Medyo chill-chill lang tayo ngayon sa work mga maday. Hindi tayo nagmamadali ng bonggang-bongga kasi natuto na ako. Kailangan kong magpahinga once in a while. Yung upo-upo lang ba? Kahit 1 minute lang. Kaya pag hindi ako magpahinga ay ako ang logi talaga. Yun yung problema ko eh. Yung kasipagan natin na kahit walang nakatingin mag-work talaga. Work ng work ng work. Ganyan tayo, di ba? So ayun, yung buhay natin. Grabe. Can't imagine my life. Pagiging working mom, mama, housewife. Kailangan pang i-balance yung ating time para sa mga kaibigan natin. Kaya syempre, kasama yan sa buhay natin ang ating mga kaibigan. Buti na lang mga busy din sila kaya hindi pa nakakapag get together na kumpleto talaga kami kaya magkakaiba yung mga schedule sa trabaho. Ay grabe no, buhay abroad is not for the weak. Hindi para sa mga buhay prinsesa ang abroad. At ang pagiging housekeeper ay not for the weak also. Salamat Lord kasi syempre siya yung nagbibigay sa atin ng lakas at siya ang tumutulong sa atin para magkaroon tayo ng positibong pananaw sa buhay despite of everything, despite of being so challenging ang buhay natin dito sa abroad, despite of mga loneliness despite of mga stress sa buhay. Thank you Lord, thank you so much, you're the best.
mga made. Diretso muna tayo dito sa kagubatan. Sakto kasi may may security. May security van. Buti lang hindi ako tuloy doon. Diretso muna tayo dito sa kagubatan. Hindi ko alam kung saan, anong labas nito or anong kapupuntahan nito. Pero grabe ha, may mga daanan pa talaga papunta doon. Hindi ko alam kung ano yung meron doon. Tingnan nyo naman po. Ayan. Ito yung meron dito. Kagubatan talaga mga made. Pero nakita ko na umalis na yung security van doon. Hindi ko alam bakit may sasakyan ditong nakapark kulay puti. May nagtatago ba dyan? May ano bang mayroon dyan? Wala naman akong tao nakikita. May sasakyan dito oh. At ang nakakatawa mga made, umalis ako ng bahay na wala pala akong dalang bag para sa ating harbat. Pero buti lang meron tayong plastic. Hindi prepared si Ruby. Anyway, tara na. Kaya umalis na yung security van. Pero silip-silip muna ako ng very light. Tingnan nyo po oh. May sasakyan dito. Pero yung sa likod kasi hindi makita kasi tinted. Ba't may nagkaganito? Mercedes-Benz pa naman. Ayan oh. Sino kaya may-ari niyan? May hinuhuli ba kayo? May hinuhuli. Tara. Sulong na tayo mga mate. Wala na yung yung security van. Umalis na. Umalis na siya. I think so. Tara. Bilis lang tayo. Wala na, umalis na. Takbo, Ruby! Wala. Kini kakakaba. Wala, same pa din, patatas. Wala. Ano ba yan? Wala talaga. Bokya. Pag minalas ka nga naman talaga, Robe. Wala talaga, Zay. Wala tayo, Zay, pag-asa. Hindi talaga tayo. Hindi man nagpasikat si Wholesale Bin kay Ruby. Wala. Tara, balik tayo sa lungga. Wala talaga, Day. Uwing luhaan si Ruby. Nakita ko yung aming caretaker. Kasama niya yung isang kapitbahay namin dito ng babae. Yung Russian. Tari. Nakikichismis yarn. Ang caretaker kasi na balo na yung matagal na. Pero parang hindi pa siya 70 years old. Hi! Hinugasan na yata ni Mr. Safe. Lumi. Ay, wow! Ready for bed ka na pala! Kita, Sisi. She didn't even notice that you were gone. Yeah, I know. Brush teeth. Brush teeth first, anak. Very good naman si Easy talaga. Good job. Missäs tuun harjaa? Kiitos. Kiss mama, be. Kiss mama. Nasa puso. Onko minä harjaa jossain? No. There. Harja. It's there. Eko. Kakatuwa pa naman to. Kaya tumatakbo lagi kay mama kapag sinusundo ko. Ay, nawawala daw yung mo, anak. Toothbrush mo. Andito man yung... Easy! Oh, here! Sus, nabuta. Nabuta si Easy. Hala, nakalimutan ko palang mag-load ng laundry ngayon. Ayan o. Hanalaw ng taxi. Mas Harya. Easy, hi! Titas! Titas! Lulas! Atis! Kuyas! Kaikki. Aiti!
mighty, easy. Oh, ayaw niya na kasi nandito na ako. Pag nandito yung tatay niya, okay sila. Wala silang problema. Pero pag nandito na ako, uy, kumusta na yung itsura natin dyan? Hagardo, bersusa. Good job, man. Brush. What's this? Pussy. Did you wash your face? Joo. Okay. Kiitos, Isi. Kaina lots. Mikä se oli? Kilikili. Kilikili daw. Hinugasan din yung kilikili. Oh, come on na. Put you to bed na. Dali na. Come on. 7. Oh, come on. Mag 7:20 na. It's okay. It's okay. Gama. Tanggalin mo na natin yung ano mo. Tali mo. Good job naman. Ay, salamat Lord. At least ready na for bed. Patulugin ko na lang alumi. Ay, hindi. Maglaro-laro pa pala kami. Tali! Hindi. Tas, naka-uniform pa kaya ako ng... Hindi. Naka-uniform pa po kaya ako. Nag-jacket lang. Nag-hoodie lang ako. Busy ang buhay ni Ruby. Grabehan to. Pero kaya, walang hindi kakayanin si Ruby. So, ito na yung ating, ayan o, mashed potato. Ito, yung sinasabi ko na babaunin ni Mr. bukas. Ano ko lang naman yan mamaya pag natulog na si Lumi. Tapos, itong barbecue. Barbecue dapat to. Mag-grill sana ako sa labas. Ang ending, hindi na pala gumana yung aming electric grill. So, wala. Pinrito ko siya with oil. Nakamarinate siya using the yung mamasitas na barbecue marinade mix yan. First time ko. It was yummy, Isi? Oli. Missä? Siinä on aika monta. Yummy daw, sabi ni Mister. Hindi ko pa nga nakatikman kung masarap ba kasi ayoko ng mamasitas eh. Pero sabi niya, masarap naman daw. Oh, let's go na, anak. Patulugin ko muna to. Mayan ako labhan ko pa pala to. Hindi pa ako nakakain. Noin, close. Bayan na lang. Pag napatulog ko na ang Lumi. Inom muna ako ng tubig. Kuy, uhaw na uhaw. Ei Alalay ta suhun Lumi. Ei. English ba taba Lumi? That's a headset, AirPods. Not one. Only ears. You bring her to the bed na. Tara. Dali na. Bed. Bed. Landing. Wee! Yan yung ginagawa niya. Airplane. Landing. Landing. Tapos maglaro. Missä Stikru on? Where is Tikro? Tapos maglaro-laro pa ng Tikro. Where is Tikro? Tiger. Where's the tiger, anak? Piilossa. Maglaro-laro pa. Ayaw niya na ng book. Gusto niya maglaro ng Tikro. Oh no! Working. Sanotaan muuta kosteita. Huh? Ei oo tosi pissu. Happi. Happy walking. Walking. Run. Hop. Run. Sorry. Hop. You don't always remember. Hop. Ready. Tikro Wells. Stop. Tikro Wells. Stop. Pika. Look, Tikro's hiding. Where's Tikro? Where is Tikro? Hey.
Mitä mä pääsen pois täältä? Wala pang pahinga yan si Dada. Galing sa work. Alas 6 na yun sa inyo. Careful. Mm. Sus. Yan yung routine namin. Shake, 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 shake. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shaking, shaking, shake, shake, shake. Shake, shake, shake daw si Tikro na. Tulog na si Madam. Pero, hindi ibig sabihin nun, pwede na ako magpahinga. Ang pangit. Wala nang itsura sa'yo, besh. Wala nang kaayos-ayos, ah. Kaya lang yan, ang importante na alagaan ang pamilya. Sila ang pinaka-priority sa lahat. Di ba na itsura yan? Gaganda din tayo. Wah, gaganda din. Maalagaan din natin yung sarili natin kapag lumaki-laki na yung ating lumito. Sa ngayon, sila muna, siya muna ang priority. So, dahil tulog na nga ang Lumi, pwede na akong kumain. At the same time, isa lang ko din ito. Baon ni Mr. Bukas. Bago kumain at ubo. Kaya sakit na lang pa ako. Pasado to kay Mr. Tikman ko na. Masarap nga siya. Barbecue na barbecue. Masarap naman pala yung marinate na mamasitas. Mashed potato. Pwede din siyang i-partner. Sabihin ko si Mr. Pero gusto ko ng rice. Rice is the best. Kanina sa work, yung tanghalian ko ay salad na may half na boiled egg and then konting salmon lang. Nabili ko sa shop. Kaya hindi ako masyadong gutom ngayong araw na to. Pero nung umaga, gutom ako. Uy, lugaw man yung rice natin. Medyo napanis kasi yung niluto ko na yung natirang rice na niluto ko kagabi. Kaya bago siya, medyo lang naman. Hindi pa man siya ganung kasira talaga kahit sa gabi ko ba yun niluto. Sa ano lang yun, sa init ba kanina. Kaya hinugasan ko siya. Tapos hinaluan ko ng 1 cup of rice. Tapos niluto ko ulit. Kaya medyo malata. Pero okay lang, at least wala tayong nasayang na pagkain. Uy! Isa lang ko lang ito. Tapos pwede na akong kumain. Plus 8 na. Thank you Lord sa araw na ito. Alive and kiki. Siyempre kailangan natin magpasalamat everyday. Merong maganda man yung araw natin o hindi man yung maganda yung araw natin para magkaroon tayo ng grateful heart. Maging positibo lang sa lahat ng bagay kahit mahirap. Pero pag naging positibo ka sa lahat ng bagay, gagaan ang buhay kahit paano. Sa mga nangyayari sa mundo ngayon, Diyos ko Lord, end of the world na ba? Ang dami nang nangyayari, no? Yung una, yung nakita ko, ayun nga, yung sa plane, di ba? Yung pangalawa, may nakita ako doon sa yung hot air balloon. Diyos ko Lord, ano nangyari doon? May tumalon na lang talaga. Galing sa hot air balloon kasi nasunog siya. Tapos mayroong 8 yata yung namatay. Tapos
Merong iba na dahil tumalon, nagkaroon ng mga injuries. Grabe, no? Tapos, meron ako nakita yung skyscraper ba yun sa Dubai? Nagkaroon din ng sunog. Tapos, yun nga, yung sa Iran, tsaka Iraq, Israel, tsaka Iran, di ba? Kailangan ipagdasal natin yung hindi lang yung pamilya natin, dapat ipagdasal din natin ang buong mundo. In general na lang ba? Para sa buong mundo. Uy, lagay ko na to. Kasi, meron man tayong mga kawawa yung mga bata. Ang hilig-hilig ko sa tinidor. Bakit hindi ako gumamit ng dalawa lang yung lutuin ko dito. Kasi dalawa lang yung kayang kainin ng bukas. Yung the rest ay i-freezer ko. Isi-save ko para sa mga susunod na araw. Pwede ulit ko siyang gamitin. Pwede ulit niyang baunin. Lutuin ko at baunin niya. Kain muna ako. Kain tayo mga mati. Lugaw talaga. Kain mga madi. Ay, salamat Lord sa grasya. Salamat. Upo tayo nangawit na yung papa. Tapos na akong kumain. At the same time, tapos na din itong baon ni Mister. At bilisan ko na ito agad-agad. Kusina. Siya napapaglagayin ko ng mashed potato. Siya na maglagay niya kung gaano kadami yung gusto niya. I love my cashew. Ito, ikip ko to sa freezer. Bukas, hindi ko alam kung may work ako o wala. Parang on call ako. On call si Ruby. Parang doctor lang. Pero sana wala akong work. So, malalaman na rin bukas. Then, si Mister na yung papapatarin ko kay Lumi bukas sa daycare. Pero, ihanda ko ngayon yung dadalhin na gamit ni Lumi bukas sa daycare kasi may mga labahin and then kailangan kong i-ready din yung nappies. Kailangan na naman nila ng nappies pero yung buong pack na kaya yun yung sabi nila, yung buong pack na lang daw yung ipadala ko. And then ano pa ba, mga damit ni Lumi pala. Ito, kailangan ko na din segregate. Nakakapagod na ba yung segregate? Pero, go pa rin sa pag-segregate. Kasi yun lang yung paraan natin para makatulong sa Mother Nature. As being grateful dito sa bansang ito. Sa bansang ito. Grabe, ang lalim ng Tagalog ni Robe. Wala akong work bukas. Marami akong gagawin. May plano na naman. Plano ka na naman, Day. Magpahinga ka mga Inday, Robbie. Oy. Walang katapusang... Okay, pwede to. Walang katapusan niyang paggalaw-galaw na. Hindi ka mapakal eh. Ito mga jars. Segregate bukas. Sayang yung ating sticks. Tinagamit. Maghahakbat pa pala ako. Ay.
Sige lang. 8:30 na. Ay. Yan. At least ready na siya dalhin. Natapos din si Inday Ruby. Don't mind the background. Ang dami ko na namang labahin. Sige lang. At least, tinutulungan tayo ni Jisawa na magtupi. I mean, siya na yung nagtutupi nowadays. Kay busy ang kanyang misis. So, tapos na tayo sa gawain natin. And ngayon naman, it's time for my pa-beauty-beauty kaname. Kay kailangan alagaan din ang ating face, no? So, ito ay ice po ito. This is a rice water. Tapos yan yung ginagawa-gawa ko. Tapos yan yung pinapahid-pahid ko. Para mag-clear yung ating skin. Tsari! Clear! Clear talaga. Napansin ko nga nag-clear yung aking skin. Hindi lang halata nga lang. Hindi lang halata dyan. Pero, napansin ko yung pumuka ko na nag-clear yung skin ko. Maganda. Basahin nyo, i-search nyo kung ano yung mga benefits ng pagpapahid ng ice. Ang dami nang nagaganito nga Yung din sila, yung naghihilamos ng ice, ganyan. So, buti na lang, meron tayong ice, ano ba to? Nabili ko to sa normal before. Hindi ko lang alam kung meron pa ngayon. Pero, yes. Yung ang ginagawa ko, ay naghihilamos, syempre. Hihilamos para matanggal ang kadumihan sa face. Meron tayong Kojic. Ang ganda nito sa face. Magpahid ka ng yellow. Rosy cheeks. Rosy cheeks. Para hindi siya masakit sa kamay ba? So at least may hawakan na rubber. Ganyan-ganyan mo lang. Rice water ito, mga made. Tapos meron tayo dito aloe vera na 999. Tony Moly. After ko ng ice, ibabad ko tong aloe vera sa face ko. Ang ganda nag-clear talaga yung skin ko. Wala na yung mga itim-itim ba? Ganda ng benefits ng pagpapahid ng ice sa mukha. Maano lang siya. Matrabaho. Nakakatamad lang minsan. Pero kung gusto mo talagang maging maganda ang skin mo, ang face mo, kahit man lang yung face mo, dapat maging consistent ka dito. Ang bilis nga nawala ng mga pimples ko. Meron akong pimples dito. Wala na. Tapos dito. Wala na. Wala akong kailangang ipahid ng mga cream or anything. Kusang nawawala yung pimples natin.